morning. Kakatapos ko lang mag-coffee. Nag-walking ako kaninang morning slash jogging, kasama ang aming third dog, isang Japanese Spitz. And then, dinala ko actually siya sa playground ng subdivision na ito. Well, from now on, magiging medyo seryoso na yung mga topics na aking i-discuss dito. And ang pinakaunang topic na aking i-discuss is about playground. Well, background ng story, ganito. If matagal ka ng subscriber sa channel na ito, alam mo naman siguro kung gaano ako ka-passionate para sa pag-spend ng time sa aking kiddos, pakikipaglaro sa kanila. Meron nga mga weekends dati, 'di ba, na I don't know if naka-follow ka, no? I'm not really sure, pero may mga weekends na babangon kami ng maaga, then dadalhin ko silang tatlo sa isang playground, maglalaro, then after ng isang playground na yon, proceed kami sa isa pang playground, then ang pinaka maraming playgrounds namin na paglaruan para sa isang morning lang was 3 playgrounds. So bakit playground? Ganito guys, another background na naman ng story. Bago ako bumalik dito sa Pilipinas, bago ako mas pinili na dito na i-spend muna yung aking kasi habang may ikaka-fight pa yung body ko, di ba? Ayoko lang talagang umuwi dito na nasa 50s or 60s na ako. Gusto ko pang makapag-contribute kahit na sa isang napakaliit na bagay man lang. Gusto kong makapag-contribute para sa ating mahal na Pilipinas. And I am very, very passionate about it. Kaya yung mga topics na ating i-discuss from now on is medyo seryoso siya. Kasi guys, if hindi natin seryosohin to, I think darating yung araw na kung ano yung kung paano tayo umalis dito ng Pilipinas. Like ako, more than a decade din ako nawala dito. Pagbalik ko, ganun pa rin siya. And sa aking career dati as an interpreter, marami akong places na napupuntahan, 'di ba? Minsan napapaisip ka, bakit bakit may mga ganito silang mga highways, mga buildings, mga train stations, and all. And then, nung nire-raise ko yung mga kids ko doon since preschooler and then elementary, somehow nagkaroon ako ng idea kung bakit ganito, bakit lumalaki na ganito yung pag-iisip ng mga Japanese. And then, pagbalik dito, nung July pa ako nakabalik, di ba? In-enroll ko na sa kindergarten si Kobe. And then, sa elementary naman, grade 1 si Kyrie. Ngayon, nakikita ko na kung ano yung areas na pwede pala nating i-improve. And yan yung aking goal na sana, kasi anak ko yan eh. Hindi ko lang yan basta-basta ipapaubaya sa isang system na alam ko na marami pang room for improvement. Okay? Ganyan lang naman yung approach ko. Marami pang i-improve itong Pilipinas or itong system natin. Pero kailangan tayong mag-contribute lahat kahit sa isang inch man lang na or gahibla man lang na contribution. And nakita ko, kaya pala may hirapan tayong umunlad dito kasi lahat tayo struggling for survival. Well, na ano yan eh. Kumbaga, masyado na siyang napaka-complicated na topic na yan. Pero unless hindi natin i-address yung mga basic na mga topics, hindi natin siya i-discuss, mananatili na lang yung parang, kumbaga, nakalutang na lang sa hangin na parang natanggap na lang natin siya na yan na yung normal. And mas pipiliin ko na i-discuss ito kahit na napaka-uncomfortable man niya. So, playground. Why not? Kasi, why not gumawa tayo ng sariling playground kahit na hindi na tayo mag-rely sa government. 'Di ba? Kung meron pa mang natitirang kahit na konting popularity ang channel na ito, gusto ko siyang gamitin
para, and then dun tayo mag-start sa playground, ano. Why not gumawa tayo ng playground? And then, mag-start tayo ng isang non-profit na organization. Playground lang, playground. Ibigay natin yung playground sa mga bata. Kasi, pag ang mga bata, if kargado si, sorry, napabisaya ako. Ano ba yung kargado? If, ano sila, if bombarded sila with laro, I am pretty sure, magkukonekta rin yan sa pagiging playful nila, iba, first, and then, pagiging disciplined nila, and then made-develop yung values nila all throughout hanggang sa maging responsible sila na professional or na adult. Then, oo, alam ko, masyadong maraming bad habit ang ating lahi. Although hindi naman kasama na tayo na kasama tayo huwag na nating i-deny. Masyadong maraming bad habit ang Pinoy race, and hindi rin siguro natin masisisi yung ating mga sarili kasi yung history natin masyadong magulo eh. Nasakop tayo ng Spain, nasakop tayo ng Japanese. Pero andyan na yun eh. Ano ba yung magagawa natin ngayon dito? And then, para saan pa na may social media if hindi natin to gagamitin, di ba? So, guys, no, ganito. Marami pa akong gustong i-discuss. And then, yung discipline naman is very, ano yun eh, very, somewhat overrated eh. Kasi hindi naman pwedeng disiplinahin natin agad yung mga yan eh. Lalo pag adults na, hindi naman pwedeng ganun. And then, why not mag-start tayo dun sa mga bata? And I am pretty sure, bigyan mo ng 20, 30, 50 years yung Pilipinas, I think may chance naman tayo eh. As long as, syempre, number one pa rin dun, wag nating i-down yung ating mahal na Pilipinas like sa mga like yung bukang bibig ng mga Pilipino lalo yung mga nasa abroad. ah Wala nang chance ang Pilipinas, mga ganyan. I think meron naman. I think meron. So, ang focus ko is sa pag-rear ng values ng mga bata. Kids, and then youths, then young professionals. Nabigyan ako ng chance na magkaroon ng isang work na very masasabi ko na very satisfied ako, and then nagagawa ko yung mga bagay na gusto ko na something na I love, kaya para lang akong naglalaro, hindi ko nararamdaman yung stress and all. Ay, wait, hindi naman ako magpapakahipokrita na. Syempre, mararamdaman mo pa rin yung stress kasi syempre may mga times na nape-pressure din ako sa lalo yung mga deadlines, pero okay lang naman kasi as long as nag-e-enjoy, ini-enjoy ko lang eh. Nag-e-enjoy ako eh. Nag-e-enjoy ako na ikipag-usap sa mga tao. Nag-e-enjoy ako na magbisita ng mga colleges. Nakatatlong college na actually ako. Isang college, yung Mindanao State University, and then dalawang yung senior high. Kasi nga yung senior high, although senior high sila, parang ano, kumbaga considered na rin sila na yung first 2 years nila is college. Kaya, but anyway, gusto ko silang i-guide, and then gusto ko rin sila na maging responsible na professionals someday. If hindi tayo magka-create ng mga responsible na professionals someday, well, teka muna, pull back muna tayo ah. If hindi tayo magpo-provide ng mga kids na may magandang values, na may magandang discipline, hindi tayo makakapag-provide ng mga youths na kumbaga ready na maging disciplined. Hindi din tayo makakapag-provide ng mga disciplined na mga young professionals someday. Result, hindi tayo makakapag-provide ng mga responsible adults someday. Nagko-connect yan. Yan ang aking paniniwala. Kaya mag-start muna tayo sa isang playground. One playground at a time. Well, sa aking work ngayon, pwede naman eh. Kasi pwede naman tayo mag-tap ng mga, kumbaga, mag-tap sa ating government someday. Pero, aware naman kayo na pero wag na natin yung i-mention
Pero I think yung ating system, kumbaga hindi ko naman sinasabi na failure siya, pero parang I think hindi natin maasahan yung ating system sa ngayon. Sa ngayon ha, although may future pa rin naman tayo someday. Gusto ko lang, ano ba yung mga pwede nating may contribute dito? So, okay? So, sa aking work ngayon, nagkakaroon ako ng mga connections. Kunwari, meron kaming isang tagagawa ng kung ano-ano mang mga, ano ba, may mga gawain sa plant. Siya ang gagawa ng kung ano-ano mang may kinalaman sa mga um, bakal or kung ano-ano mga kailangan i-build. So, naisip ko na, uy, pwede kong pagtanungan to someday para gumawa ng isang playground, o di ba? And then, again, sa work ko naman, meron akong dalawang mapagkakatiwalaan na sila yung in charge dun sa accounting. Kaya, guys, ito yung gusto kong mangyari. Why not gumawa tayo ng isang project, isang playground, one playground at a time. Hindi man natin yan, wag na tayo munang mangharap ng masyadong malaki. Gumawa muna tayo ng isang playground, isang child-friendly playground, very safe, kung saan ma-express nila yung pagiging bata nila. Kasi yung mga bata dito, puro na lang gadgets. And then, sure ba kayo na yung mga bata na babad sa gadget, magko-connect yan sa discipline, magko-connect yan sa pagiging young professional, magko-connect yan sa isang responsible na adult? Well, I think kailangan nating ano yan, i-review. And well, um kung meron man akong may contribute, ito yung gusto ko may contribute. Kaya gumawa tayo ng playground. Yan lang muna. Without wala na munang overthinking. Siguro i-consider na lang muna natin to as survey. If you think na kailangan natin ng playground dito sa Pilipinas, start muna tayo dito sa General Santos City, Isama niyo sa mga comments sa baba, playground. Gumawa tayo ng isang playground lang muna. Isang playground. Ipapakita ko sa inyo anong klaseng playground yun. And then, once na makagawa tayo ng playground, let's see. Okay? Sarili muna nating contribution, lalo para sa mga abroad, dyan. Willing po akong magpagamit. Siyempre lahat, if meron mga like mga contributions from your end, hindi ko lang ipapakita yung faces ng dalawang taga-accounting namin, no? Pero super na mapagkakatiwalaan po sila. And then, i-document po natin kung ano yung magagawa natin through the contributions ng lahat. Ito po ay isang survey lang. Hindi ko naman sinasabi na, kasi mag-contribute man kayo or hindi, patuloy pa rin akong, lalo sa work ko ngayon, nabibigyan ako ng chance na makakonect sa mga, syempre yung boss ko pa lang, 'di ba? Pwede naman akong mag-request din sa kanya na mag-donate tayo ng playground someday, mga ganyan. Bago ko tapusin yung discussion natin for today, for this morning, what if, or bakit hindi natin subukang isolve ang problem na ito? Ako naniniwala ako na isa itong problem eh. Or kumbaga, or if hindi man siya problem, naniniwala ako na kailangan natin itong i-improve. Wala tayong playground para sa mga bata. Lalo para sa mga hindi gaanong, kumbaga, well, yung nanggaling sa medyo poor na family background. Wala silang playground. Ayoko maging normal ito. And hindi ko naman sinasabi na masyado akong mayaman para mag-donate ng isang playground. Pero what if tayong lahat mag-contribute kahit pa konti-konti and then create muna tayo ng isang playground. Ganun lang. And then let's see kung saan dadalo nito. Ganun lang. Ganun lang. And sa ngayon, playground muna ang ating pag-uusapan. And if the same, if pareho sa akin, if pareho kayo ng
nararamdaman about it, then go. Mag-conduct tayo ng um, kagaya ng minention ko a while ago, gumawa tayo ng isang non-profit organization. Nakafocus tayo para sa pag-improve ng ating mahal na Pilipinas. Kung hindi natin gagawin ito, I think walang mangyayari. If hindi tayo mag-gather, hindi tayo ang gagawa, hindi tayo magiging proactive, wala. Walang mangyayari para sa mga anak natin. At kilala niyo naman ako, especially para sa matagal nang nakasubscribe dito sa channel na ito. Very passionate ako sa raise ng aking kids. And hindi ako naniniwala na walang chance ang Pilipinas. May chance ang Pilipinas, we just need to step up. Ano ba yung pwede natin may contribute kahit sa napaka-slightest na bagay. So, playground. Go out and playground. Okay? So, see you tomorrow.